may bagong pag-aaral, nakita natin na pag sobrang tamis, mga soft drinks, iced tea, ang iniinom nyo, kakain kayo ng puro dessert na mararami, posibleng magdulot ng diabetes, tigyawat, pagtaba, sakit sa puso, at cancer. Cancer. Actually, kahit ako, dati mahilig tayo sa matamis pero ngayon iwas-iwas na tayo kasi kahit ang matatamis, delikado. Kasi nga, daming pagkain natin sa supermarket, ang tatamis. So, yan na po ang bago ngayon. Ang sugar, sobra daming sugar, magiging obese ka, tataba, diabetes, sakit sa puso, at marami pang ibang sakit. Yan, ang daming asukal. Hindi naman talaga asukal lang kinakain nyo, di ba? O kahit hindi asukal na sa pagkain nakahalo. Okay? So, anong gagawin natin? Ang sobrang matatamis, number one, mabilis makataba. Okay? Kasi kung mga soft drinks inumin mo, matatamis, hindi ka naman mabubusog eh. Kahit ilang soft drinks inumin mo, hindi ka mabubusog, tataas lang yung calories, magiging overweight. Pag overweight, mabigat, sasakit yung mga katawan mo. Mabigat eh, pati tuhod. Number 2, ang sobrang matatamis, pwedeng magdulot ng sakit sa puso. Kasi magiging overweight ka, magkakaroon ng inflammation sa katawan, tataas yung triglyceride, minsan blood sugar, blood pressure, tumataas. May pag-aaral, 30,000 people, pag mas maraming sugar, matatamis iniinom nila, mas nagkakaroon ng sakit sa puso. Sabi nga dito sa pag-aaral, kahit yung di ba minsan sa fast food, mga malalaking cup ng soft drinks, kahit isang baso lang daw o isang cup lang sa bawat araw, medyo higher risk na daw. Sobra na sa, mamaya papakita ko sa'yo gano'ng karaming sugar yung isa. Yan, o ganito isang cup po. Ito 32 ounce. Kahit kalahati lang daw. Tingnan mo ang dami ng ilang kutsaritang asukal yan. Isang sugar cube, isang kutsaritang asukal yan. 1, 2, ilan na to? 10, 20, naku, 40. Sobra-sobra. Kahit 10 lang nga, sobra na eh. So, ganyan karaming asukal ang nilalagay dito sa soft drinks nyo para tumamis. Ganun kadami. Okay? So, number 1, pagtaba. Number 2, sakit sa puso. Number 3, pati pimples sa mga bata. Pag pinipimples kayo, baka marami kayong matatamis na kinakain. Okay, merong insulin levels, nagloloko, plus tumataas yung androgen secretion ng katawan. Kaya mas nagkaka-pimples. Number 4, mas magkakaroon ng diabetes. Obvious naman, di ba? Diabetes. Sobrang matatamis, nasisira yung paggamit ng insulin at dahil dito, mas nagkaka-diabetes. Number 5, pwede rin daw, baka lang mag-cause ng cancer. Nakita nila sa pag-aaral, yung mga mahilig sa matatamis, mas mataas ang risk ng cancer sa lalamunan, cancer sa pleura, sa labas ng baga, cancer sa small intestine, maliit na bituka, at endometrial cancer sa babae. Sa matres, cancer sa matres. Hindi pa malinaw paano magkakos yung sobrang matatamis ng cancer, pero nakikita na nila yung association. Number 6, yung iba nadidepress. Kasi pag nadidepress, ginagawa, kakain tayo ng donut, di ba? Ang tamis no, lahat ng matatamis, cake, pampasaya. Kaya lang, yung sugar high mo, sandali lang yon. Mahahappy ka lang siguro ng mga isang oras, tapos mauubos na yung sugar, mababagsak na naman. So, up and down ka. So, para kang manic, depressive, minsan masaya, hyper, nakulang ng sugar, malungkot na ulit. Di ba? Minsan yung mga bata, ganyan din. Pag nakakain ng matatamis, malikot, tapos gugulo naman. Number 7, sobrang sugar, nakakatanda dito, nakakasira ng balat. Dahil dito sa Advanced Glycation End Products, AGEs. Nakita nila, pag sobra daming sugar, nagre-react daw sa protein sa katawan, nagkakaroon nitong AGE, Advanced Glycation End Products, na posibleng nakakatanda sa balat. Number 8, pati energy natin, hindi maganda kasi sugar nga, sandali lang tataas yung energy, mamaya babagsak na.
Number 9, fatty liver. Alam niyo naman, di ba? Daming may fatty liver ngayon. Tawag dito, non-alcoholic fatty liver. Bakit? Sa sobrang matatamis na kinakain, nasosobrahan yung atay natin, hindi nakakaya tumataba. Kasi matataba ang mga kinakain at matatamis. And number 10, pati ipin masisira. Alam niyo naman, di ba, pag matatamis. So, ano mga tips natin para makaiwas sa matatamis? Pakita ko muna itong mga pictures natin. So, ganyan karami. Ang unang iwasan talaga, soft drinks. Umiinom ba ako ng soft drinks? Oo, paminsan-minsan, di ba? Pag nasa labas kami, walang mainom, di ba? Ang init. Pwede naman isang baso, pero kung kaya nyo umiwas, mas maganda. Kasi sobra daming sugar eh. Hindi kinakain ng katawan. Yung katawan natin, dati wala namang ganito karaming matatamis na ininom. Tingnan nyo ang carbonated soft drinks, yung mga maiitim na soft drinks. May phosphoric acid yan. Nakakasira ng buto, leads to osteoporosis, sobra taas ang sugar niya, nagkaka-diabetes, kinuwento ko na, weight gain, blood pressure, cholesterol, premature aging. Merong artificial sweetener na posibleng hindi maganda sa katawan. May caffeine, di ba? Parang kape rin yan, caffeine, pampahay, bibilis ang tibok ng puso, merong mga preservatives na hindi natin gusto, at iba pang chemical. Ganito karami ang malaking cup ng soft drinks. Ang dami, hindi na mabilang. Siguro mga 30 teaspoons of sugar niyan. Isang araw, ganong karami? Siguro mga 6 lang pwede na, di ba? Okay? So, ang ibig ko sabihin, hindi mo nakikita itong mga asukal. Pero pag ininom mo yung soft drinks, ito yung papasok sa katawan mo. Kaya siya matamis dahil dito. Ngayon, sa prutas, pipiliin nyo po ang prutas. Ito, excited kayo. Ito ang prutas na medyo bawal. Or, kita mo konting grapes lang, mga 12 grapes. 5 teaspoons of sugar na. Kaya sabi ko, sa ubas, mga 10 piraso lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanggang 10 lang para siguro mga 4 teaspoons. Melon, okay ang melon, konti lang naman, 2.5, ganitong cup. Orange, maasim, pero madami-dami din. Okay din naman, siguro healthy naman yung vitamin C. Ito pinakamababa, apple. 2.5 lang, 2.5. Pakwan, depende sa tamis ng pakwan eh. Ang tip ko, huwag masyadong matamis at overripe, 4.5 teaspoons. Ito pinakamaganda sa lahat, strawberry. Ang dami mo nang kinain na strawberry, 1.5 teaspoons lang. Pero, wag mo na lalagyan ng maraming, di ba, asukal, o yun nilalagay natin, yung gatas, di ba? Ano to? I think mansanas din to, or pears, mas konti. Saging, sa akin, medyo mataas ang sugar ng saging, 4.5, medium glycemic index. Pero depende naman kasi sa tamis eh. Pag saba, okay din na saba, mas konti eh, diba? So, ito kasi, mukhang lakatan siya. Pineapple, okay, 2.5. Pwede kayo kumain, huwag lang masyadong matatamis. Ito, pinaka-okay sa inyo, carrots, ang daming carrot, isa lang, 1 teaspoon of sugar. Hindi siya matamis. Corn, mais, pwede rin, 1.5 lang. Ito, ang bawal. Nako, ang dami niyan. Nako, sobra ng tamis nito. Okay? So, iwas tayo sa sobrang matatamis dahil yan na nakakadulot ng sakit. Final tips, paano iwas sa matatamis? Final tips para sa pag-iwas at pagbawas sa matatamis, imbis na mga soft drinks, yung mga energy drinks, yung mga juices, at iba't iba pa mga iced tea na matatamis, tubig na lang. Okay? Kung pwede, tubig na lang, yan talaga pampapayat. Pangalawa, yung coffee, wag na lagyan ng maraming gatas o mga icing, kung ano-ano pang whipped cream, black coffee na lang. Tapos pwede gumamit ng natural sweetener o yung konting asukal lang. Sinabi ko, mas maganda ang prutas. Kahit papano ang prutas, mas mababa ang sugar content kumpara sa soft drinks at iced tea. Pagdating sa candy, di ba, may likay sa candy, iwas na lang sa mga matatamis na candy. Pwede dark chocolate, pakonti-konting dark chocolate, healthy. Pagdating sa salad, yung paglalagay ng mga dressing, di ba? Thousand Island, matamis din yun. Honey mustard, matamis din yun. Kung pwede, olive oil at suka, mas healthy. Okay? Pagdating sa alak, hindi ko naman pinapayo yung alak, pero yung mga wine,
red wine, white wine, matamis din yun, mataas din yun. Pag nagsha-shopping, iwas muna doon sa mga matatamis na nabibili yung mga candy at mas maraming prutas na lang ang kakainin. Okay? So, napakaraming iwasan natin, lalo na kung may edad, takot tayo lahat magka-diabetes.